lakbay sa securing God's blessings. Okay? Siguro, 6 na buwan nyo nang nakita yung presentation na yan. Okay? So, securing, principles of securing God's blessings in our lives. It is very important na maintindihan natin yan kasi the blessings that the world offers are temporary. Klaro? Umaga pa lang, masyado pang maaga. Sagot kayo. Klaro? Okay? Intindihin natin mabuti. Ang biyaya na binibigay ng sanlibutan, pansamantala. Okay? At napapansin ko, 2 beses lang. Mid-year, tsaka 13 month. Yung iba, 13 month lang. Yung iba, wala. Okay? Diba? Meron ka ba 13 month? Magkakaroon ka na. Okay? So, yan lang. Pero ang ino-offer ng Diyos, hindi lang sa lupa, kundi hanggang sa langit. Matatanggap natin. Amen? So, let us secure the blessings from God. Because, kung sa atin lang, eh, hindi natin kaya. Kumbaga, kapos talaga tayo. Okay? Anong gusto nyo? Tanungin mo yung katabi mo. Anong gusto mo? Permanente o temporary? Okay? Kaya sa pag-apply ng trabaho, sinasabi natin, gusto ko ma-regular. Ako po ay regular nagtatrabaho, natanggal din. Si Mami Cora, regular po niya nagtatrabaho, nagsara din. What's the point? Kasi nga, everything in the world are temporary. We need the blessings from God because blessings from God are permanent. Now let's continue. Principles of God's blessings, tapos na natin ang accuracy. We need to be accurate in handling God's Word. Pangalawa, quality of life and commitment. Dito, mahaba ang pinag-usapan natin. This time, purity. Okay, in handling God's presence, consistency, security. Fathers must secure their children's blessings. Conformity to the Word and instruction of God. So today, we are going to discuss purity in handling God's presence. We must be pure. I said, we must be pure. Amen. Intindihan natin, sa church na ito, laliman natin ang pag-aaral, pagkakilala natin sa Diyos. Ang Diyos ay talagang pure. Amen. That is why, hindi pwede yung mga tao na maglilingkod sa Kanya na may bahid. Nagkataunawaan tayo. Amen. Kaya kailangan, umayos tayo lahat. Amen. Kasi sabi sa katabi mo, umayos tayo. Kasi, tingin natin sa Diyos, Diyos lang siya na katulad ng dati na hindi gumagalaw. Hindi Diyos yun, kahoy yun, semento yun, bronze yun. Ang Diyos natin buhay. At gusto ko ipakilala sa inyo ngayong umaga. If you want to secure the blessings of God, you need to keep yourself pure. You need to learn what purity is all about. Klaro na? Nasaan ka ng kamay? Pakitapik yung kanan mo, pakisabi mo sa kanya, makinig kang mabuti, huwag kang matulog. Okay, tas ang kaliwa, pakitapik yung kaliwa, pakisabi mo sa kanya, lalong-lalo ka na. Okay? Let's go? Amen. Okay, if you want to secure God's blessings in your life, tandaan nyo palagi, ensure quality life and commitment to God at all times. Amen. Minsan lang ang buhay natin, maiksi lang ang buhay natin, mabuhay na tayo na may kalidad. Amen. Amen, may quality na, para may dating naman. Okay, so this message is purity in handling God's presence. Now, what is purity? It is the quality or state of being pure. Ibig sabihin yan, wherever you go, whatever you do, you are pure. Kasi pwede kang mukhang pure. Pwede ba yan? Pwedeng mukhang pure, pero impure. Pwede ka mukhang pure sa labas, pero yung loob mo, impure. I would rather be look like impure on the outside, but pure on the inside. Today, we will going to work out how to become pure on the inside. Amen? Amen. Kasi madaling makadaya yung panlabas. Klaro ba tayo? Amen. Kayo naman, nagsisimula pa lang tayo, para naniningkit na agad yung mata nyo. Mamaya, magsasara na yan. Okay? Kaya ngayon pa lang, idilat mo na mabuti. Because, madali kasi mandaya sa labas. Maraming mahinhin, pero magaslaw. Maraming mukhang tahimik, pero madaldal. Pero pag yung inside mo is pure, what will going to happen? Kahit na hindi ka magsalita, basta yung ilalim mo, yung loob mo pure. Dapat naintindihan natin to.
Maging maayos ang lahat sa atin. So it is the quality or state of being pure. Your mind is pure. Your words are pure. Your heart's desires are pure. What's inside your heart today must be pure. Amen. If you want to secure the blessings of God. Amen. Ang iba, hindi ko maintindihan. Bakit? Kasi iniisip natin, pwede natin makuha yung blessings ng Lord kahit impure ang loob natin. You are fooling yourself. You must be pure. Amen. In everything you do, you must be pure. Amen. It is the freedom from conceit or vanity. Yan ang purity. Walang kakwenta-kwentang bagay sa buhay mo. Lahat ng walang kakwenta-kwenta, inaalis mo. Lahat ng merong value sa buhay mo, iniwan mo. Yes. Nandyan ka? Amen. Now, how to secure God's blessings in our lives? It is very important that we should know how to handle the presence of God by possessing purity of life, purity of character, purity of motives. Amen. Bibihira na lang ito pinagdidiscusan ngayon. Kasi madalasan dinidiscuss how to become successful, how to become gorgeous. Gorgeous lang, successful ka, wala namang kwentang buhay mo. Amen. Anyan ka ba? You want to secure the blessings of God? Possess a pure life, a pure character, a pure motive. Ito ang kailangan natin. Ito ang tunay na Christianity. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Now, understand this. Because if we are not pure in our life, in our living, we are not pure in our character, we are not pure in our motives, something's wrong. That is why, di na ako magtataka. Maraming Kristiyano matagal na, hindi mo makita yung pagpapala sa kanila. Madalas pagpapalo ang naranasan nila. Why? Because God is more concerned than what's in the inside of us rather than the outside of us. Amen? Today, don't get me wrong. If you hate this message, I don't care. God wants you to change on the inside. Amen. Okay? Now, the story about Obed-Edom and Abinadab. Ito pang sabi, so the men of Kiriath Jearim came and took up the ark of the Lord. They brought it into Abinadab's house on the hill and consecrated Eleazar, his son, to guard the ark of the Lord. The ark remained at Kiriath Jearim a long time, 20 years. Na-explain ko na to dati. 1 Samuel 7:1 and 2. Yung Ark of the Covenant symbolizes the presence of God. Yan ay nagstay sa bahay ni Abinadab, the priest, for 20 years. Nothing happens. Again, intindihin niyo itong sinasabi ko. Walang nangyari sa buhay ni Abinadab. 20 years nandun ang presence of God. I want you to know, listen to me, you must learn how to take advantage of God's presence. Amen. Pag nandyan ang presence, di ba sabi ko kanina, where the presence of God is, there is healing. Where the presence of God is, there is freedom. Where the presence of God is, there is prosperity. Ano ka na ba? Ang problema, hindi na-take advantage ni Abinadab. Anong problema, Dandy? Kulang sa understanding. Maliwanag? Marami Kristiyano today, kulang sa understanding. Akala nila sa Diyos, nandun sa langit. Ang Diyos ho, for your information, kasama natin ngayon. Amen. Amen? Amen. Ang problema lang, kulang sa awareness. Yung teaching, kulang. Kaya kailangan maliwanagan tayo lahat ngayong umaga. Hindi ko mo 20 years because hindi niya na-take ang advantage. Hindi siya nakapag-take advantage sa presence ng Panginoon. 20 years, walang nangyari. Ba't ko napatunayan walang nangyari? Namatay yung anak niya mismo. Hinawakan yung Ark of the Covenant. Ito ang pinaka-sad thing na nangyayari sa buhay ng isang tao. Lalo na ng Kristiyano, pagkasama mo Diyos, tapos hindi mo siya nakilala. Ito, mabigat ang bibitaw ngayong umaga. Talasan yung tenga nyo. Maraming Kristiyano hindi talaga kilala Diyos. Amen? Amen. Mayroon yan. Bakit? Because di mo nakikita yung change sa buhay nila. It is very impossible. It is impossible to know God and not to change. Because the business of God in our lives is to change us and transform us into the likeness of Jesus. That's the main business of God. Nothing more, nothing less. Kaya sa akin, walang pakialam kung may church ka malaki, kung di ka naman nagbabago, wala rin yan. Amen.
Okay lang sa akin, ng maliit. Pero ayoko naman ng maliit. Siyempre, gusto ko malaki. Amen. Malaki na, nagpabago pa. Amen. Okay? So 20 years wala nangyari. But look at this man, Obed-Edom. Anong sabi? 1 Chronicles 13:13 to 14. So David brought not the ark home to himself, to the city of David, but carried it aside into the house of Obed-Edom, the Gittite. And the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house for 3 months. Ilang months? 3. Ilan kaya Abinadab? 20. 20 years. You just imagine the difference. 20 years versus 3 months. Ano sabi? And the Lord blesses, or the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Nanawa ba natin ito? Amen. Saan nagkatalo sa dalawa? The quality. Saan nagkatalo? Sa purity. Abinadab is a priest. Abinadab is a pastor. Compared to our modern times. Si Obed-Edom, sino lang siya? Worship team. Sabi sa katabi mo, worship team. Pero mas kilala niya, unawan niya ngayong umaga, hindi pinag-uusapan yung tagal. Hindi pinag-uusapan yung gano'n. Pinag-uusapan ito, gaano mo kakilala ang Diyos. Okay? Anong lesson? It's not the length of years of knowing God. It's all about the transformation of life of the believer. It's not about the years of service. I don't care that 20 years, 40 years ka na. But it's all about the purity of motives behind the service. What's the motive behind the service? What's your motive? What's your objective? Why you are here today? Are you really here to worship God? Amen. Or just to meet some friends? Shame on you pag ganyan. The purity of the motives behind the service is very important to God. What else? It's not about the number of years that you're a member of a church. But it's all about the quality and purity of life and commitment you lived in the church. Amen. Dapat pag nasa church ka na, yung purity, mini-maintain mo palagi. Dapat yung purity pataas ng pataas, yung quality pataas ng pataas. Amen. Ang problema, nag-deteriorate. Habang tumatagal, pababa ng pababa. Why? Look at me. My job is to preach to you the truth. Your job is to apply the truth in your life. Amen. Maliwanag tayo? Amen. Kasi sabi mo sa katabi mo, huwag lang puro pakinig, apply mo. Kasi madali, maganda magsalita, maraming sinasabi, pero problema, hindi na-apply. Okay? What else? It's not about the number of years you spend in the ministry. Kahit anong sipag mo, it's all about the quality and purity of life behind the ministry. Amen. Okay? Now, the importance of purity. Gaano ba ka-importante ang purity sa mata ng Diyos? Huwag na sa mata ng tao, kasi ang tao hindi talaga pure. Amen. Sa mata ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, sa mata ng Diyos. Ito sa mata ng Diyos. Ito yan. Scripture tayo. Purity allow us to stand before the presence of God. And what else? And to receive His blessings. Nakita niyo na? Gaano ka-importante ang purity? Inaalaw ka ditong tumayo. Saan? Sa presensya ng Diyos. At habang nakatayo ka, tatanggap ka ng blessing. Mayroon ba yung scripture, Pastor? Meron. Psalms 24, 3-5. Who may ascend to the mountain of the Lord? Who may stand in His holy place? The one who has clean hands and a pure heart. Who does not trust in an idol or swear by a false God. They will receive blessings from the Lord and vindication from God, their Savior. Nakuha niyo yung importance ng purity? Amen. Pwede kayong tumayo sa presensya ng Diyos ngayon, pero pag impure ang puso mo, impure ang mind mo, hindi ka ng Lord pakikinggan. Nakatayo ka, magkakasama tayo. Pwede naman tayo magsama-sama nakatayo. Pero tingnan niyo po ang Biblia. Sino lang daw ang tatayo sa bundok ng Diyos? Sino makakatayo sa lugar ng Diyos? Yung lang malinis ang kamay at pure ang puso. Amen. Hindi ako may sabi niyan, Bible. Amen. That is why, pag uwi mo rito, parang hungkag ka pa rin. Bakit? Because you are not standing in the presence of God. Outside the presence of God, you're standing in the presence of the devil. Amen. Maliwanag ba tayo? Amen. That's the importance of purity. Now, if you stand in the presence of God, something will change. Amen. Kaya hindi ako magtataka, bakit nagbago ka? Hindi ako magtataka, bakit naging on fire ka sa Panginoon? Why? Because you stand in the presence of God. How to stand? Amen. Possessing a clean hands
Amen. Amen. Dapat tong kamay na to, dito na magpahira ng karumihan. Amen. Dapat ang mga ginagawa nito talagang puro lang kabanalan. Amen. At ano pa? You possess a pure heart, a clean heart. And what will happen? They will receive blessings from Kaninong blessings ang gusto mo ma-receive ngayong umaga? Blessings from me? It's not okay. Blessings from the Lord. Amen. That is why maraming Kristiyano di mo talaga maintindihan. Pupunta lang doon, naghahanap lang kung paano patawanin sila ng pastor. Wala masyadong joke si pastor ngayon eh. Bitin. No. Again, napag-aralan natin, the Word of God will correct you, will teach you, will correct you, will rebuke you, and will train you. Walang joke. Amen. At sabi ko, walang joke. Amen. Minsan, nagjo-joke lang tayo ng konti kasi nakita ko na parang mga napesting manok na. So, kailan mag-joke tayo. Amen. Amen. Amen? Amen. Pero pag pure ang motibo mo, hindi ka antukin kailanman. Amen. Amen. Tuloy! Tuloy. So, that's the importance of purity. What else? We secure God's blessings if we keep ourselves pure before Him. Amen. Amen. Kayo nga po magbasa with conviction. 1, 2, 3. We secure God's blessings if we keep ourselves pure before Him. Paano mo masecure ang blessings ng Panginoon? Keep yourself pure. Wala kayo napupuna. Pag nagsimula kayong hindi gumawa ng tama, nawawala agad. Ano unang nawawala? Peace. Amen. Tama ba? Peace ang unang nawawala pag hindi ka pure sa harapan ng Lord. Amen. Alam nyo, kahit marami kang pera pag wala kang peace, I'm telling you, impyerno ang buhay mo. Pero kahit wala kang pera, pero peaceful ka sa loob, ayos lang ang buhay. Amen. Pero hindi pwede kasi wala kang pera kasi pure ka, nabuhay ka sa purity, i-bless ka talaga ng Lord. Yes. Pure na, may pera pa, maganda yan. Rest. Rest. Amen? Now, guidelines to preserve our purity as believers. Listen to this, ha? Ito yung guidelines. Number 1, God's instructions. May instruction ng Panginoon. Ano sabi niya? 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed that is coming. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Nakita niyo po sa purity, gusto talaga ng Diyos, iwanan na natin lahat ng ating ginagawa nung hindi pa tayo Kristiyano. Amen. Uulitin ko. Nung hindi ka pa Kristiyano, gusto ng Diyos, iwanan mo lahat yon. Bakit? Kasi walang may tutulong yon para maging pure ka sa harapan ng Diyos. Amen. The sad thing is, bumabalik yung iba sa atin. Anong gusto mo? Inalis ka na nga sa impyerno, babalik ka pa sa impyerno, gusto kayo ko sa impyerno. Yung paggawa mo ng kasalanan, unti-unti ka naglalakbay, babalik sa hell. Amen. That is why, alisin mo raw lahat. If you're really obeying God, you must remove all the things. Okay? Evil desires. Nung ikaw ay ignorante pa, salita ng Diyos. Ano dapat mong gawin? But just as He called you is holy, God is holy. Amen. I said, God is holy. Amen. So be holy in all you do. Amen. Look at the instruction of God. Be holy in all you do. Amen. Whether in your mind, you must be holy. Amen. In your speech, you must be holy. In your actions, you must be holy. In all you do. In every move, you must be holy. Amen. Why? Because it is written, for be holy, for I am holy. I am introducing to you the God whom we worship in this place. Amen. He is a holy God. Amen. That is why ang blessing sa iyo hindi consistent. Because sometimes you are holy, you are pure. Sometimes you are impure. You are a very dangerous vessel. Why? Because the Holy Spirit can operate in you. At the same time, the devil, the evil spirit, can also operate in your life. Shut the door for the devil and let the door open for God and God alone. Maliwanag ba tayo? Ito ang instruction ng Diyos. Be holy in all you do. Holiness is very much possible. Eh, Pastor, walang maging holy. Eh, mali si Lord kung ganun. Amen. Amen? Ang sabi nga, be holy. Sino may sabi?
God. Eh, ba't sinasabi ng tao hindi maging holy? Bakit? Isa lang ang dahilan yan. Walang pipikit, tingin sa akin lahat. Bakit ayaw mong aminin na hindi ka maging holy? Kasi may ginagawa kang kasalanan. Amen. Pero yung mga walang ginagawang monkey business, pag sinasabing holy, ang lakas mag-amin yan. Kasi kaya naman eh. Amen. Parang ganito, linawin natin. Si Cedric. Sino yung punso? Si Cedric, pagbubuhatin mo ba ng isang timbang tubig, pababa, or paakyat, kasi hindi niya kaya. Ang Diyos matalino. Amen? Amen. Alam ng Lord, pag sinabi niya, magagawa natin. Bakit? Opo. Kasi hindi siya magpapagawa. Ang tatay, hindi niya papagawa ang isang bagay sa anak na hindi niya kaya. Amen. Ano ba ang gusto ng Diyos? Bakit? Kasi nga, He is holy. God, gusto ng Diyos, holy rin tayo sa lahat ng ginagawa natin. Para ano? Para yung blessing, madali niya mai-release sa atin. Amen. Hindi ito ang holiness po, hindi para sa Diyos. Bakit? Maging holy tayo o hindi, ang Diyos holy talaga siya at Diyos siya magpakailanman. Amen. Ang kanyang pangungusap sa atin ngayong umaga, I want you to secure my blessings. Be holy in all you do. Amen. Kasi ang holiness na hinihingi ng Diyos, hindi para sa Kanya, para sa atin. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Kapatid, gusto mo ma-preserve holiness mo? Listen to the instructions of God. Amen. Kayong mga nagmumura pa, mahiya kayo sa buhay niyo. Amen. Walang holiness dyan sa pagmumura. Amen. Liwanag? Amen. Pagmumura pa lang yan sinasabi ko. Maliwanag. Amen. Sinasabi ko sa inyo, pag nagpipreach na ako, walang maganda talaga eh. Hindi kayong ngiti ngayong umaga. Ine-expect ko, iiyak tayo lahat. Amen. Okay? Hindi ka pwede makapasok sa langit pag nagmumura ka. Amen. Amen. Hindi ka pwede makapasok sa langit pag nandadaya ka. Amen. Halimbawa, lupa mo, 120 lang. Kumana ka pa ng 5. Ginawang 125. Ikaw papalamo mo sa impyerno yung 5 pulgada na yan. Hallelujah. Amen. Nakuha mo sinampay ng kapitbahay mo. Na makita mo kasya sa'yo. Yung sinampay na yun, magdadala sa'yo sa impyerno. Amen. Nasuklihan ka sa palengke. Sumubra. At ang sabi mo, kasalanan niya. Yung sukli na yan na magdadala sa'yo sa impyerno. Sumakay ka sa jeep, nag-1, 2, 3 ka. Di ka nag-bike, kinukwento mo pa driver. Sa haba ng kwento, nakalimutan niya, bumaba ka. Anong sabi mo, saved by the bell. Yan na masaya na yan na 7 pesos, magdadala sa'yo sa impyerno yan. Be holy in all you do. Amen. Again, ang holiness na requirement ng Diyos hindi para sa Kanya, para sa atin. Bakit? Because He is holy, you are holy, then He can dispose the blessings, He can pour out the blessings to you anytime, anywhere. Amen. Preserve your purity. I'm not telling you, I'm not saying na madali ito, mahirap. Habang nagsasalita kayo, mayroong mga masasamang pumasok sa isipan mo. Rebuke it right away in Jesus' name. Why? Because you must preserve your holiness, your purity. Amen. Laro ba to? Amen. I pray, at the end of this message, everybody will kneel down before God. Amen. Be holy, for our God is holy. Amen. Hindi po pwede to. Palalampasin natin to. Malaking kawalan sa atin to ngayong umaga pag palalampasin natin to. Amen. Holiness is not merely a feeling, not a state of mind or good intention. Hindi ko mo may naramdaman ka na maayos, hindi ko mo yung isip mo medyo okay, hindi ko mo maganda intention mo, holy na yun. Hindi ho. It involves practical separation from sin. Holiness is very clear in the eyes of God. Just separate your life from sin, then that's holiness. Amen. And the moment you separate your life from sin, there must be a real separation unto God. From sin, you separate your life from sin,
and you place yourself in the hands of God. That's right. From sinfulness to holiness, yan po ang ibig sabihin talaga niyan. Amen. Maliwanag? If you are still doing sin in your life today, listen to me, let the Word of God cut your hearts today. If you are still doing sin, or you are still handling, you are still carrying sin in your life, no wonder the blessings of God is not flowing like a river in your life. Maliwanag tayo. Amen. Alam niyo, yung mga tao daw na kinakausap ng Diyos, habang nagkasalita yan, lumalakas yung ego niyan. That's right. Amen? Amen. Ay, wala pa. Mukhang nagtatago pa eh. Hintayin mo yung pang-apat, lalabas ka. Ako ngayon, lumabas ka na. Amen? Amen. Yan, lumabas ka na. Kasi pag inabot ka ng pang-5, sasamahin ka. Amen. Okay? Holiness is our assurance to be with God. Amen. Klaro tayo? Amen. Pag nabubuhay ka rin na may kabanalan, sure na sure ka, nasa piling ka ng Diyos. Amen. Ano sabi ng Bible? Hebrews 12:14. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one shall see the Lord. Amen. Nasa Bible ba yan? Tama ba, Claire? Nasa Bible ba? O ngayon, hindi mo ingatan yung holiness mo? Nagkasalita ka pa rin ng hindi tama? Nag-iisip ka pa rin ng hindi tama? May desire ka pa rin ng hindi tama? Nagtatrato ka sa ibang tao ng hindi tama? Tatamaan ka. Amen. Without holiness, no one shall see God. So what holiness is all about? Holiness is God's command and demand. It is not a request. It is not a request, not optional. It is mandatory. Amen. God is holy, we must be holy in all we do. Amen. Klaro tayo? Klaro ba tayo? Amen. Akala natin request, akala natin option. Ang Diyos, look at me, ang Diyos hindi marunong mag-request. Everything na narinig mo sa Bible, anything na nabasa mo sa Bible, nasulat sa Bible, it is not a request, it is mandatory. Amen. Kailangan mong sumunod sa ayaw mo sa gusto. Amen. Pag sinabi ng Diyos, huwag ka makipamatok sa hindi mananampalataya, hindi yun optional. Amen. Pastor, dalhin ko naman siya kasi ibuborn again ko naman siya, no, ka Holy Spirit. Amen. Amen. Pag sinabi sa Bible, final yun. Amen. Now, pag iyon i-violate mo, get ready for the consequence. It will kill you. Amen. Amen. Klaro tayo? Amen. So, do you want to see God? Amen. Do you want to be with God? Amen. Then live a holy life. Amen. While I'm preaching to you today, alam ko, inilalabas na ng Diyos, pumapasok na sa isipan niyo yung mga hindi tamang ginagawa. Tama ba ako? Amen. Pumapasok na ba? Nandiyan na yung mga hindi tama eh. Naglalabasan na sila. Yung galit mo kay ano, yung inis mo kay ano, lumalabas na siya. Bakit nilalabas ng Diyos lahat yan? Para ilagay mo na yan sa isang lagayan, sa isang plastic ng basurahan, para ngayong umaga, bago ka lumabas dito, naitapon mo muna sa basurahan. Amen. Maliwanag tayo. Amen. So this is, holiness is God's command and demand. Dito pinipreach. Bakit? Kasi pag pinipreach, nauubos yung mga tao. Pagkasabi sa katabi mo, ini-expect ko nandito ka pa rin sa Sunday. Yes. Kasi hindi na yan. Pag ito pinipreach, nauubos yung mga tao. That's right. Pag preachin niya ako sa isang mga tao, isang maraming church, yung maraming laman, pag ako nag-preach, kalahati na lang sa linggo yan. Bakit? I knocked people on the head. Why? Kasi kailangan na ngayon, hindi na po yung mga ganong mensahe, oh. Alam mo, kailangan mo maging holy. Dapat ganun eh. Alam mo, kung hindi ka maging holy, okay? Yan nga? Amen. Okay? Kasi wala na ngayon. Medyo kailangan na talaga ng brusko eh. Okay? So, pagkasabi sa katabi mo, holiness is mandatory. Amen. Wala kayong choice. Paglabas nyo rito, huwag kayong lumabas na hindi mo talaga na-encounter ang presence ng Lord ngayong umaga. Amen. Tuloy! Tuloy! Isa mo nang malakas sa palakpak para sa Panginoon. Di ba? Hallelujah!
di ko po, wala pa akong pakialam kung type nyo o hindi. Okay, tuloy lang natin. Amen. Now, guidelines to preserve our purity as believers. Una, God's instruction. Pangalawa, God's commendation. Kino-commend ng Lord yung purity. Bakit? Kayo magbasa. Matthew 5:8. 1, 2, 3. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Amen. You want to see God? Amen. Keep your heart pure. Amen. Amen. Alam niyo, habang nagsasalita ngayong umaga, lumalabas yung mga impure. Nakikita ko in the spirit. Amen. Amen. Yung mga lust of the flesh, nakikita ko. Diyan kayo? Amen. Nandyan ba kayo? Amen. Nandyan, ini-expose the Lord. Bakit? Kino-comment ng Diyos yung purity. Bakit? Because if you are pure, you will surely see God. Of course, saan ba si Lord nakatira, baby? Nasaan siya sa heaven? Ngayon, kung pure ang heart mo, tiyak na sure na heaven. Amen? Alangan naman mag-meet kayo ng Lord sa heaven. Doon kayo sa heaven mag-meet. Kaya nga maraming Kristiyano, hindi pa sila sure kung makikita nila ang Diyos. Bakit? Sinasabi ko sa iyo Di pa sila sure makikita si Lord. Bakit? Nasa sinfulness Amen. Ano ibig sabihin yan? Purity gives us assurance. It gives us assurance to see God face to face. Amen. Alam niyo, pagdating ko sa langit, hindi ko hanapin si Pedro. Malamang makasalubong ko si Moses, makasalubong ko si David. Pero wala akong pakialam, uunahin ko talaga yung nagligtas sa akin, si Jesus. Amen? Bro, pagdating mo sa langit, keep yourself pure. You will meet Jesus. Tingnan mo kung tama talaga yung mga nakaganon. Ang layo niyan. Amen. Okay? You want to see God face to face? Amen. Keep your heart pure. Yes, Lord. Ngayon, kung mayroong mga galit dyan, release nyo na. Amen. Kung mayroong mga mali dyan, mag-repent na kayo. Habang nagpe-preach ako, okay lang, sa mind. Mag-repent na kayo. Okay? Kasi God will do a great mighty things today. Amen. What else? Guidelines to preserve our purity. God's recommendation. Una, kino-comment ng Lord. This time, nire-recommend ng Panginoon. Ano yun? Ephesians 4:22-24. Basa. 1, 2, 3. You were taught with regard to your former way of life, to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds, and to put on the new self, created to be like God in true righteousness and holiness. Amen. Ito ang rekomendasyon ng Diyos. Isa-isahin natin, ha? God's recommendation to preserve purity. Number 1, put off the old self. Anong ibig sabihin yan? Dead to self. Amen. Amen. Ha? Tama, di kayo makapag-amen kasi buhay ng buhay yung self. Ulitin natin. Put off the old self. Ibig sabihin, dead to self. Amen. Klaro? Amen. Galatians 5:24 ano sabi? Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Anong ginagawa ng mga nakay Kristo? Kinrucify. Once na kinrucify, namamatay. Lahat ng pinako sa krus, namamatay. Amen. Dapat yung desire... Teka lang, linawin natin ha. Baka mamaya, mayroon na ako mabalitaan. Pastor, patay na yung taga-EFC. Hindi yan ang sinasabi ko ha. Ang mamamatay lang yung desire. Amen. Maliwanag? Yes. Crucify the desires and the passions. Anong ibig sabihin? Yung gusto ng laman. Amen. Gusto ng laman, mangialam. Gusto ng laman, maggalit sa iba. Patayin. Yes. Amen. Gusto ng laman, manira sa iba. Patayin. Amen. Gusto ng laman, magyabang. Patayin. Amen. Wag yung katawan ha, patayin yung desire. Amen. Patayin yung passion. Maliwanag? Amen. Bakit pag namatay yung passion, ano mangyayari? It's so easy for God to pour out the blessings to you. Amen. Why? Because the desires of the flesh, the passions of the flesh, go against the desires of the Spirit. Amen. That is why ang recommendation ng Panginoon for you to preserve your purity, crucify the flesh. Kapatid, ngayong umaga, alam ko, ang pinakamahirap na kalaban, 3 kalaban natin eh. Diablo, mundo, sarili. Diablo, talo na. Amen. Nung namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, talo na. Amen. Yung mundo, naiwasan na natin. Amen.
Yung sarili ang hindi. Bakit? Ayan. Eh, mahirap naman lumabas ka sarili mo. Kasi pag lumabas ka sarili mo, chok. Paktay ka na nun. Amen. Andiyan ka? Amen. Kaya yung self palagi mong kasama. Kaya ito pumapalag palagi. Opo. Nakalaba po na? Pag napagod ka, tapos ganito kainit, tapos biglang naflotan ka, pumapalag yan. Amen. 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 Lalo na pag ikaw ay na-offend, Hallelujah. pumapalag yan. Kaya ang pinakamahirap na kalaban, pakisabi sa katabi mo, self. Kasi hanggat buhay ka, magkasama kayo ni self. Amen. Pero praise God sa salita ng Diyos. I said praise God sa salita ng Diyos. Bakit? Tinuruan tayo ng Panginoon sa paano? We must crucify the flesh, its passions and desires. Amen. Paano ba i-crucify, Pastor? Sige na, bago mo ka ng lansang at saka martilyo, ha? Pag-crucify sa flesh, ganito lang. Every time na may desire siya, i-deny mo. Amen. Amen. Amen? Amen. Ang pinaka-concrete na example dyan, chibo. Hallelujah. Okay? Pagdaan nung pata, okay? Hayaan mong tumulong siya. Okay? Pagtulong, punasan mo na lang. Okay? Sabay talikod. Oh, hallelujah. Amen? Amen. Yan ang pag-deny. Lalo na pagkatapos kaya nilabas na yung rocky road. Yung malubak na daan. Hallelujah. Mapato. At talagang umusong-usong pa siya. Sa lamig. Tutululi yan. Punasan mo lang. Sabay talikod. Bakit? You are crucifying the flesh. Amen. Amen? Amen. Ako naniniwala. Pag madisiplina mo ang pagkain mo, Amen. mabilis madisiplina ang damdamin mo. That's right. Alam niyo ba saan related ang unang kasalanan? Sa pagkain. Amen. Nagets mo? Amen. Ang unang kasalanan related sa pagkain. Amen. Kaya ito ang revelation ngayong umaga. Pag na-control mo ng pagkain mo, madali na lang kontrolin ang damdamin mo. Amen. Amen. Mukhang dito sa loob, hindi makokontrol ang damdamin. Ang sabi nila, mayroon, hindi pagsalita, mayroon na kayong katwiran. Di ba, Pastor, give din ni Lord yung appetite? Lusog pa more. Totoo naman yun. May appetite tayo. Bakit? Kasama yan sa gift ng Lord. But, gift din ni Lord yung discipline. Amen. Amen? Amen. Maniwala kayo, ang unang kasalanan related sa pagkain. Amen. Kaya if you learn to control your intake sa food, mataas ang porsyento na madali mo ring makontrol ang mga kahinaan niyo. Amen. Okay, sabi sa katabi mo, can we begin today? Can we begin today? Pasagot niya. Pasagot niya. Ano, no? Parang natigas, ano? No! Are you there? In Jesus' name. Okay. Kasalanan ito ng mga magaling magluto, mga kaibigan. Hindi ha. Kidding aside, it is very important. Okay? Na kailangan nung makrucify na natin. Simple lang ang crucifixion ha. You deny its desire. Amen. You want to buy a new shoes? Meron ka pa naman? Gustong-gusto mo talaga? You deny it. Amen. Yan yung blessing doon. And it takes, hindi mo pwedeng ma-deny ang self overnight. It takes practice. Until practice becomes a habit and habit becomes a lifestyle. Amen. Amen? Amen. Bakit? Hindi na pinag-uusapan dito kung ano magiging resulta. Bakit? Pinipreserve na natin yung purity natin. Amen. Ano ba recommendation ng Diyos? Possess a new attitude in your mind. Amen. Mind must be renewed. Amen. Amen. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Paano mo maintindihan yung kalooban ng Diyos kung ang utak mo hindi nagbabago? Amen. Kailangan, change must begin first in the mind. Amen. Dapat ang naman ang utak mo tama.
Amen. Ang laman ng utak mo, totoo. Ang laman ng utak mo, kapuri-puri. Ang laman ng utak mo, pag-ibig. Amen. 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 Yan ang recommendation ng Diyos para preserve ang purity mo, crucify the flesh and its desire. Pangalawa, have an attitude, a new attitude in your mind. Pangit na kaisipan, reject. Amen. Tamang kaisipan, maka-Diyos, accepted. Amen. Ang problema sa atin, wala tayong filter sa utak. Pwede ba tayo maglagay today? Amen. Pwede maglagay today? Amen. Kaya ngayon, simula pa lang, pag may bubulong sa'yo, Dandi, alam mo si ano, Amen. purity. Amen. Ang problema, wala tayong filter. Di pag sabi mo lang, Dandi, alam mo si ano, ha? Kailan pa? Ha? Oh? Ayan. Kasi wala kang filter. Lahat pumasok, tama, tsaka mali, pumapasok. Amen. This time you put a filter, Amen. a new attitude in the mind. Amen. If it is not pleasing to God, then I'm closed. Amen. But if it's for God's glory, then the door is open. Amen. Amen! Purity must be practiced. Amen. Else you will miss the blessings. Look at me. The steadfast love of the Lord do not ceases. Amen. They are new every morning. Look at me, please. Walang pipigil. Every day, God has a special blessings for you. Kailangan lang ma-preserve mo yung purity mo para yung blessings na yun ma-receive mo. Di mo alam, Brother August, marami ng blessings na po-forfeit din natin ma-receive. Alam mo bakit, Jenny? Because we neglect to preserve our purity. Amen. Pagsisisihan natin lahat ito, pagdating sa langit, isa-isahin ng Diyos sasabihin sa atin, alam mo, ang dami ng blessings intended sa iyo na mismo. Bakit? Mas pinili mo yung laman kaysa espiritu. Amen. Again, the flesh will only bring temporary blessings, temporary joy. Everything that comes from the flesh are temporary. Amen. But everything that comes from the Spirit are permanent, Amen. eternal. Amen. Klaro ba tayo, mga kapatid? Renew your mind. Yes. Let the word of God that you hear today wash out all the filthy things in your mind. Let the word of God renew your mind. Amen. Because the moment you renew your mind, you will be able to test what is approved to God. Amen. Amen. What else? You will be able to do what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen. Maraming tao, tanungin mo, anong will ni Lord sa buhay mo? Di alam. Bakit? Hindi renew yung mind. But the moment you renew your mind, it's so easy for you to know the will of God. Sa buhay ko, alam ko na will ni Lord. Amen. Di ba maganda yung alam mo yung will ni Lord? Amen. Kasi pag alam mo yung will ni Lord, ang gagawin mo, yung gusto niya lang. Amen. Hindi ka nagagawa ng hindi niya gusto. Bakit? Alam mo, hindi will ni Lord yun. Amen. Klaro ba tayo? Amen. Ano ba recommendation ng Panginoon? Put on the new self. Okay, basa ho. Want to read? Babasa kayo, hindi. Okay, basa. Want to read? Put on the new self. Okay, ito yung recommendation ng Diyos para ano? Para ma-preserve yung purity, ilagay daw ang bagong pagkatao. Amen. Amen. Dati, nung unbeliever pa tayo, wala pa si Kristo buhay natin, yun ang lumang pagkatao, sobrang sama. Amen. Nung tinanggap mo ang Panginoon, you are renewed. You became a new creation. Dapat ang binubuhay mo ngayon, kasi nga, tingin ka sa akin, yan nandyan sa buhay mo, dalawa dyan. Dalawang buhay meron ka na ngayon. Isang lumang buhay at isang bagong buhay. O parang naguguluhan kayo. Nung wala ka pa kay Kristo, mayroon ka lang isang buhay. Lumang buhay. Temporaring buhay. Nung tinanggap mo si Lord, nagkaroon ka ng eternal life. Amen. So ano meron ka na ngayon? Eternal life at saka yung temporary life, fleshly life. Hanggat hindi ka mamatay, magkasama yung dalawang yan at naglalaban yan sa loob mo. Amen. Kaya Jenny, ikaw ang tiebreaker. Kung sino yan ang kakampihan mo sa dalawa, yun ang mananalo. Amen. So if you, okay, if you go with the Spirit, the flesh will be defeated. Amen. Now, the moment you go with the flesh, ang Spirit ng God, hindi naman na-defeat.
But the Spirit, you are limiting. You limited or you limit the move of the Spirit in your life. That is why hindi ka magbago-bago. That is why yung blessing sa'yo pupugak-pugak. Bakit? Kasi nililimitahan mo ang Holy Spirit sa pamamagitan ng paggawa ng mga fleshly things. Maliwanag na ba? Amen. So dalawang buhay ang nag-ooperate sa'yo. Yung eternal life from the Holy Spirit at yung old sinful nature mo. Nandiyan pa rin yan. Kasi sabi sa katabi mo, old sinful nature. All sinful nature. Nandiyan pa yan. Kaya huwag na kayo mag-inarte. Nung biglang nagalit ka. Ba't biglang ka nagalit? Nandiyan pa yung old sinful nature mo. Amen. Amen. Pero pwede mo namang hindi ka na magalit. Amen. Amen. Pwede naman, hindi ka na magalit. Amen. Amen? Kasi nga, mayroon ka ng eternal life. Nandyan na yung Holy Spirit. Amen. So ano kailangan mong gawin? Just put on the new self. Now, look at this. What a revelation from God. And to put on the new self, Ephesians 4:24, created to be like God. Ano yung new self natin? Created to be like God. In what? In true righteousness and holiness. Ano yung new self? Look at me. Ang nawala kasi sa atin nung nagkasala si Adan at si Eva, yung image ng God. Nawala yung image ng God nung nagkasala si Adan at si Eva. Kaya nung dumating si Kristo, He is the visible image of the invisible God. Kaya pag tinanggap mo si Kristo, nare-restore, alin, yung image mo, naging bago na uli. Kasi yung lumang image mo, corrupted. Yung bagong image mo dahil kay Kristo, created to be like God. Ano na ngayon? Anong klase buhay yan? In true holiness and righteousness. Amen. Maliwanag tayo mga kapatid. Pero, now, tanong nga lang ngayong umaga, sino sa dalawang buhay ang madalas mag-operate? Alam ko may sasagot, Pastor, 50-50. Alam niyo ba yung 50-50? Nasa ICU yan. Klaro? Amen. Pakitanong niyo ang katabi mo. ICU? Nagets? Kasi minsan nag-ooperate si flesh, minsan nag-ooperate si spirit. So ano nangyari? 50-50 ka. Di ba? Pag may nagbalita sa atin, anong lagay niya? 50-50. Naku, ipagdasal natin siya. Bakit? Nasa ICU siya. Are you there? Amen. Dapat pag tinanong ka, ano? 100% I'm operating with the guidance and leading of the Holy Spirit. Amen. Put on the new self. Amen. Put off the old self and put on the new self. But again, it's not easy. Amen. It needs God's word for you Amen. Amen. to understand and to practice this. Kailangan mo ng salita ng Diyos. Amen. Maliwanag ba tayo, mga kapatid? Nag-gets natin yung purity? Now, another guideline, God's expectation. Dito tayo magkakatalong ngayon. Bakit? Every time we listen to the Word, every time we attend church, God is expecting something from us. Amen. Amen. Nasa Bible ba yung pastor? Of course. It's in the Bible. Keep purity until He comes. Anong ibig sabihin? Stay pure at all times. Amen. Yan ang ini-expect ng Diyos. Nagpadala lang siya sa iyo ng Holy Spirit. Bakit niya? Pwede ba lahat tumingin? Walang bibigyan. Kaya si Kristo namatay para ikaw ay sumampalataya sa Kanya. At sa pagsampalataya niya, uutusan niya yung banal na Espiritu na pumasok sa buhay mo. Dahil pagpasok ng banal na Espiritu sa buhay mo, siya ngayon ang magtatrabaho para yung wasak at makasalanan mong image ay babaguhin niya para maibalik sa original image and likeness of God. Amen. Maliwanag? Amen. Kaya, pinadala siya para ikaw ay magkaroon na ngayon ng gising na diwa, tengang nakakarinig kung ano ang gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. Amen. At ang kanyang expectation is for us to keep ourselves pure until He comes. Amen. Hanggang kailan ka maging pure? Hanggang kailan ka mabuhay sa holiness? Hanggang sa pagdating ni Jesus. Amen. I challenge you. Pinopost ko tong challenge na to in the name of my God. Keep yourself pure. Di na ako magtataka bakit rumaraga sa pagpapala sa iyo. Amen. Why? Utos ng Diyos yan. Nasa Bible ba yung pastor? Nandyan.
1 John chapter 3, verse 2 and 3. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. How can you become like Him if you are not living in holiness and purity? Amen. For we shall see Him as He is. All. Kayo magbasa nga. Malakas. 1, 2, read. All who have this hope in Him purify themselves just as He is pure. Do you possess this hope? Then Amen. purify yourself. Amen. Again, ang trabaho ni pastor mag-preach sa'yo. Ang trabaho ni pastor magpapaalala sa'yo. Pero ang trabaho mo, keep yourself pure. Amen. Kasi kung naniniwala ka talaga na pagdating ni Jesus, kamukha ka niya, ang isang utos ng Diyos, ang isang ini-expect ng Diyos, you keep yourself pure. Amen. You purify yourself. Every day, Lord, may kasalanan ba ako nagawa? Patawarin mo ako. Amen. Dapat araw-araw yan. Amen. Lord, yung utak ko malinis ba? Kung mayroong kasalanan, kanina may nagawa ko, Lord, patawarin mo ako. Ganun ka palagi. Bakit? Kasi Jesus may come anytime. Amen. Dalawa ang darating sa buhay ng tao. Kung hindi man si Kristo, kamatayan. Amen. Amen. Kung hindi kahit kamatayan, lansihin natin. Amen. Pastor, paano mo malalansi ang kamatayan? Keep yourself pure. Amen. Amen. Kasi para pag kinalawit ka niya, makuha man niya ang katawang lupa mo, ang espiritu mo. Amen. Amen? Yes, God. Kaso, walang magagalit ha. Kaso kasi yung iba sa atin parang nabubuhay na parang hindi na siya mamamatay. Walang magagalit. Diba hindi mo pinaghanda ng kamatayan mo? Dahil alam mo hindi ka pa mamamatay. Amen. Oh, come on. Come on. Amen. Amen. Nag-gets ba to? Opo. Wala nag-isip sa inyo ngayong umaga na mamamatay ka, tama? Opo. Paano kung narating siya? Di nabubulaga ka. Di nabubulaga ka ngayon. Amen. Sabi sa Bible, ang pinakamagandang paghandaan, hindi birthday. Ang paghandaan, kamatayan. Amen. Pero balance kasi ako magturo. Baka mamaya pag nag-birthday ka, kabaong ang paglalagyan mo. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Maliwanag tayo. Ano lang ibig sabihin? How to prepare yourself when death comes, keep yourself pure. Amen. Kasi kakalawitin at kakalawitin ka ni kamatayan. Amen. Pag kinalawit ako ni kamatayan, kaya sa atin mga Kristiyano, kamatayan, kagalakan. Amen. Kasi pag namatay na tong katawang lupa, lalabas na ang tinubos ni Kristo ang Espiritu. Ang akyat sa langit. Amen? Amen. Okay, yung mga gustong mauna. Meron na ba? Ang ganda mo. Wala eh. Bakit? Ayaw niyo pa, di ba? Amen. Kapag sabi sa katabi mo, ayaw mo pa. Ayaw mo pa. Magtiis ka dito. Orient pa lang ng AFC. Okay? Nag-gets natin? Walang nagbabantay sa kasalanan ay sa kamatayan. Amen. Pero di mo ba alam, may dalawang bumibisita sa'yo. Nag-i-schedule pa lang sila. Kaya pag hindi ka talaga tumigil sa habit mo, bad habit yan. Amen. Pag talagang, alam mo nang, pag-serve pa lang sa'yo nung nabundol yung table, gumano, no? Okay? Binudburan mo pa ng patis na mayroong sili, tumulo ang pawis mo. Sinasabi mo kay kamatayan, one step forward. At pagkatapos nun, umorder ka pa talaga ng sobrang tamis na cake.
2 steps forward. Pagkatanong niya matabi mo, gaano na siya kalapit sa iyo? Pastor, wag! Pastor, wag! Tinitigil mo na! Amen. Now, how? Paano yung taboy naman? Si kamatayan, paano naman yung taboy? Simple lang. Pagkasabi sa katabi mo, disiplina. Kunting cake lang. Yan lang oh. Kunting balat lang. Kunting balat lang. Ganyan lang oh. Sabi ni kamatayan, will I step forward? No. Ayan, ayan. Amen. You have to purify yourself. Kung ikaw ay hopeful sa pagdating ng Lord, you must purify yourself. Yes. It is my duty to inform you and to preach the truth to you. It's your duty to apply it in your life. Amen. Lord, ang isipan ko, Panginoon, teka lang, kanina, may naisip ako mali. May lustful thoughts in Jesus' name, Lord, patawarin mo ako. Amen. Lord, may nasabi ko kanina, hindi tama, patawarin mo ako. Amen. May desire ang puso ko, may action ako, Panginoon, hindi tama, patawarin mo ako. Amen. Taro tayo? Maliwanag tayo. Amen. Purify yourself. Amen. Ano pa yung God's expectation? Acknowledge His holiness at all times. Amen. Amen? Amen. Lagi natin tandaan, banal ang Diyos natin. Amen. At ang kanyang kabanalan sa lahat ng sandali. Amen. Sa lahat ng panahon. Habang panahon, hindi yan magbabago. Banal talaga ang Diyos. Amen. That is why ang panawagan niya, magpakabanal kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Bakit? Akong tumawag ay banal. Dapat kayo magpakabanal. Amen. Be aware of His holiness in everything you do. Gagawin mo pa lang. Ito ba'y hindi makakasira sa kabanalan ng Diyos? Nandyan ba kayo? Amen. What the Holy God feels if I do this? Dapat ikaw na naglalagay ng tanong sa utak mo. Pag ginawa ko to, ano maramdaman ng Diyos? Ano maramdaman ng banal na Diyos pag ginawa ko to? Halimbawa, nagdadrive ako, kinata ko. Hahabulin ko ba ano ang gagawin ng banal na Diyos? Pag may nang-offend sa akin, may nagsabi sa akin ng mali, may nagsabi sa akin ng masakit, pagpapatulan ko, anong gagawin ng banal na Diyos? Ang problema, wala kasi tayong ganitong kaisipan, wala tayong ganitong pang-check. Kaya pag nag-react tayo, wala tayong pakialam sa banal na Diyos, basta na lang tayo mag-react. Pagkatas pag nasabi na natin, tsaka tayo magsisi. Amen. Amen. Acknowledge His holiness at all times. Let's read the scripture. Isaiah 6, 1-7. In the year of King Uzziah died, I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of His robe filled the temple. Above Him were seraphim, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Ito yung senaryo sa langit, ha? May naglilingkod sa Diyos na seraphim. Mga angels na kung saan may 6 na pakpak. Sa sobrang kabanalan ng Diyos, Dandi, yung 2 pakpak pangtakip sa mukha nila, kasi banal nga ang Diyos, yung 2 pakpak pantakip sa paa kasi walang dapat ma-expose kasi napakabanal ng Diyos, yung 2 panglipad. Amen. Sa langit na to. Tayo pa kaya na nandito pa lang sa lupa, hindi tayo umayos, sobrang banal nga ng Diyos. Amen. And they were calling to one another. Ano sinasabi nila? Holy, holy, holy is the Lord Almighty. Amen. The whole earth is full of His glory. Amen. Banal, banal, banal ang Diyos. At ano nangyari? As the sound of their voices, the doorpost and threshold shook, and the temple was filled with smoke. Every time we worship the Lord, itong inihintay ko eh. Ngayon,
Dahil sa kamangmangan ng maraming tao at mga Kristiyano, pinalitan na nila ngayon yung usok ng Diyos ng smoke machine. Amen. Habang nag-worship, here in your presence, we are under, nakala tuloy natin, Holy Spirit. Smoke machine pala. Amen. I pray. Amen. EFC people, do you hear me? Amen. Pag tayo ay maging pure sa lahat ng sandali, we acknowledge the purity, the holiness of God. Di ako magtataka, bibi. Yuyug-yug yung ginalagyan natin, bababa, usok, pag bumaba na presensya ng Panginoon. Get ready. You cannot stop God. Amen. Pag may gagawin ng Diyos sa kalagitnaan natin, di natin mai-stop. Pero paano yung pastor mangyari? Kailangan lahat ng sumamba, pure. Amen. Amen? Amen. Ano sabi rito? Woe to me! I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among the people, a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Look at me. Who is this man saying? Isaiah. Who is Isaiah? A prophet. Bro, di ka pwede maging prophet nang hindi ka malinis. Alam mo bakit? Kasi lahat ng lalabas sa bibig mo, salita ng Diyos. Amen. Daluyan ka ng pagpapala ng Diyos. Pero ano mo nakita? Nung makita niya ang Diyos, anong sabi niya? Kawawa ako. Ako'y marumi. Ako'y kasama ng mga taong marumi. Ha? Prophet ka na? Pero nakita mo sarili mo marumi? Bakit? Because kahit gaano kalinis ang preparasyon mo, pag simula mong makita ang kabanalan ng Diyos, makikita mo talaga ang karumihan mo. Amen. Today, as I preach the message of holiness to you, I pray, as you listen to the Word, as you begin to see God in His holiness, you will begin to see your sinfulness. Amen. Then the one of seraphim flew to me and leaned with a live coal in his hand, when he had taken with tongs from the altar. With it he touched my mouth and said, See, this has touched your lips. Your guilt is taken away and your sin atoned for. Pag nakita mo na ang holiness ng Diyos at nakita mo yung sinfulness mo, what comes next? Purification. Amen. I said purification. Amen. Today, as I preach to you, naglalabasan na yung mga inaccuracies. Amen. Naglalabasan yung sinfulness. Bakit pinalabas na Lord? Bakit? Kukunin ng Diyos lahat. Susunugin ng Diyos lahat. Kasi and this is the principle. Look at me. This is the principle. Isaiah 6:1-7 means admission of one's impurity is our part. Purification of all sins is God's part. Amen. Today, ang kailangan mo lang i-admit, Lord, I'm a sinner. Amen. Lord, nagkamali ako, Christian na ako, Panginoon, pero nagkakasala ako. Christian ako, Panginoon, pero may problema ako sa ugali. Christian ako, Panginoon, pero yung motibo ko masama. Just admit it. Just like Isaiah, he admitted. Anong gagawin ng Lord? Purification. Once God purify us, we will be pure. We will be pure forever. Amen. Amen? Amen. If we acknowledge His holiness, we shall see our sinfulness. Amen. Gawin natin salamin ang kabanalan ng Diyos. Makikita mo ang sarili mo. Amen. Akala ni Isaiah, okay na siya, prophet na siya eh. Pero nung makita niya ang kabanalan ng Panginoon, sabi niya, kawawa ko. Bakit? Sobra talagang banal ng Diyos. Amen. Amen? Senyor, palakpakan natin ang Panginoon ng mga. Mga kapatid ko, pakinggan niyo ang pangungusap na ito ng Diyos. This is not for Him. Again, this is all for us. Amen. Pag nag-gets natin to, buhay natin to, sumuko tayo lahat sa Diyos ngayong umaga, you will see what God can do to your life. Amen. Binuhay ka ng Diyos, kapatid, kasi special ka sa Kanya. Binuhay ka ng Diyos kasi may gagawin siya sa buhay mo. But again, hindi ka ng Lord pipilitin na gawin yung gusto niya. Kailangan mo lang makipag-cooperate sa Kanya. And one way of cooperating with God is to keep ourselves pure before Him. Amen. Once purified, you are ready for God's disposal. Saan yun? To finish your assignment. Kaya kita mo, Isaiah 6:8, Then I heard a voice of the Lord saying, Whom shall I send? And who will go for us? Sagot ni Isaiah, pagkatapos siyang mag-cleanse, pagkatapos siyang mag-purify, ano sabi niya? And I said, Here am I, send me.
Amen? Amen. Maging ready ka sa disposal ng Panginoon. Why? Because God is looking for people who will going to do the job. People who are going to go for Him. But before you can go for God, you must be purified. Amen. Ano yung nasa buhay mo ngayon na pangit? Ano yung nasa buhay mo kasalanan? Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tumbukin na natin. Ano yan? As I preach the Word of God to you, I pray that the Lord will cut your hearts today. Amen. Because bago ko ito pinreach, ako muna kinat ng Lord. And when I begin to see God's holiness, I begin to see my sinfulness. At ito dapat nangyayari every time na mayroong message. Amen. Every time na mayroong pangangaral, dapat nakikita mo ang iyong karumihan. Bakit? Kasi pag nakita mo ang karumihan, doon ka nagsimula maglinis. Amen. Napapansin mo? Opo. Napapansin mo pagka mayroong kang karumihan, ano nangyayari? Uy, ang dumi nito. May tubig ba kayo dyan? Makapaglinis muna. Bakit? Hanggat di mo nakikita ang karumihan mo, hindi ka maglilinis. Amen. Today, God is exposing our inaccuracies. God is exposing our sins. Why? For us to be cleansed. For us to ask for forgiveness. For us to repent. Amen. The church must repent. I said the church must repent. Because the moment we repent, God will begin to restore us. Let God rebuild us once again. Amen. Di tayo pwedeng maglagay. Andiyan ba si Brother Boy? Di ba Brother Boy, pag naglagay tayo ng kamada, pag naglagay ka ng, tawag dito, ng kasa, D6 ang hollow block mo, tapos lagay mo ng D4, hindi magpapantay yan. Amen? Tapos yung halo mo ng, yung paglagay mo ng laman dyan sa hollow block mo, kukunti, ampaw yan. Nandiyan ka? Kaya maraming Kristiyano ngayon, ampaw. Bakit? Minsan sa Diyos, minsan sa Diablo. Minsan sa Diyos, minsan sa mundo. Ampaw. Kaya pag yan ay inatake ng demonyo, at ang demonyo umatake yan araw-araw. Amen. That's right. Now if you are pure, look at Jesus. Jesus is pure. Amen. Jesus is pure. Amen. That is why the devil cannot attack him. Why? Because he is pure. Amen. Now, sino inaatake ng Diablo? Impure people. Amen. People who committed sin. I don't care. Kasi anong sabihin mo, Christian ako, pastor. Pag nasa kasalanan ka, target ka ni Satanas. Amen. Tatalab. Alin? Tatalab ang bala ni taning sa'yo. But if you are pure, you are holy, you keep yourself pure, the devil cannot attack you. Amen. Kahit mag-isip na atakihin ka, hindi niya magawa. Bakit? Kasi ang pinaka-nakakatalo sa wickedness ay walang iba kundi holiness. Amen. Amen. The devil can pirate or copy signs, wonders, miracles, healings. Kaya mayroon, nakikita mo nga, yung mga lumuluha na bato, lumuluha daw. Tapos pag punas mo ang gumagaling din. Bakit? Kaya rin gawin ni Satanas kasi yan. Kaya ni Satanas magpagaling. Blessing, kaya rin ni Satanas mag-bless. Sinabi nga kay Lord Jesus Christ, lumuhod ka lang sa akin, bigay ko sa ibong mundo. Kaya rin itaning. Pero mayroong isang bagay na hindi kayo kumpiyan si taning. Amen. Ano yun? Holiness. Amen. At kung anong meron ka, bakit? Diyos lang ang may holiness. Amen. Kaya tayong lahat, tinatawag niya mabuhay na mayroong holiness. Para ano? The devil cannot come near us. Amen. Kapatid, gusto ko malayong-malayo si Satanas sa buhay mo. Amen. Kasi pag malayong-malayo siya, pwede ka pa makatakbo. Pwede ka pa makaiwas. Pero pag malapit na siya, kakalawitin ka na lang niya. Tanong, bakit siya nakalapit? Kasi may nag-a-attract sa kanya. Look at me. Do not give the devil an attraction towards you. That's right. Let me repeat. Do not give the devil an attraction towards you. What attracts the devil in our lives? Sin. Let me repeat. What attracts the devil to come near to your life? Sin. Amen. Alisin mo ang sin, hindi ma-attract ang demonyo sa'yo. If you keep yourself pure, you are attracting God to come to you. Amen. Amen? Amen. Naintindihan mo yung mensahe ngayong umaga? Ang gusto ko lang lumapit sa iyo, Diyos. Bakit? Because you are pure, you are holy, na-attract ang Diyos sa iyo, siya lalapit sa iyo. At ang Diablo, na ano siya? Tawag dito? Anong tawag doon pag hindi na-attract? Ha? Na?
Ano ba tawag doon? Hindi siya na-attract, ganun. Okay? Hindi kanya gusto. Napansin nyo, pag bumibili ka ng damit, halimbawa, medyo malaki ang katawan mo, tapos pupunta ka doon sa mga pang-sexy na na damit. Di ka na-attract eh. Nadidismaya na, pupurswade ka nga eh. Sabi mo, siguro kung sexy lang ako, masusunod ko yan. Ganun lang sabi mo, bakit? Di ka na-attract doon eh. Pero pag napupunta ka sa mga tawag doon, yung mga big sizes, this is where I belong. Okay? Nakaka-attract ka naman doon. Nag-gets nyo ba? Nag-gets nyo na? Huwag niyong bigyan ng demonyo ng attraction sa buhay mo. Amen. Amen. Ano yung attraction ng demonyo sa buhay mo? Sin. Never. Now, if you keep sin away from your life, what comes next? Holiness, righteousness. You are attracting God. At sinasabi ko sa iyo, pag na-attract ang Diyos sa iyo, iba siya pag dumikit. Bakit? Wala nang kalasan yun. Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord! And then, pag na-attract si Lord sa iyo, ready ka na for His disposal. Assignment na. Kaya ba sa atin wala pang assignment? Alam mo bakit? Paano kayo assign? Magkakalat ka lang. Amen. God's expectation, attention to His command, always honor and obey His instructions accurately. Amen. Ano yan? 1 Thessalonians 4:7-8. For God did not call us to be impure, but to live a holy life. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Klaro? Klaro? Amen. Marami kasi nagpipreach, hindi ka pwede maging banal, pastor. Mali yan. Walang banal. Totoo, walang banal talaga. Pero, pwedeng magpakabanal. Amen. Pero nilang tanggapin itong turo. Sino ngayon ang paniniwalaan natin? Ang taong makasalanan na nagsabi o ang Diyos na nagsulat niyan? Diyos. Ano sabi niya? Hindi niya tayo tinawag para magiging marumi. Tinawag niya tayo para maging banal. Mabuhay ng banal na buhay. Bakit? Kasi nga banal siya. Amen. Kasi pag banal siya, na-attract siya sa'yo, lalapit siya sa'yo, ibibless ka niya. Ang mahirap lang intindihin yan. Hindi. Napakasimple niyan. Amen. No, hindi walang ganun. Hindi ako nireject nyo. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being. Ako yun. But, God. Amen. Hindi nyo pa pininiwalaan to? Hindi ako nire-reject nyo. Ang nire-reject nyo, Diyos. Amen. Maliwanag tayo? Amen. Wala kang choice. Kundi mabuhay ng may kabanalan. Ito ang mandato at ito ang panawagan sa araw na ito. Amen. That is why please stop sinning. Stop foolishness. Stop sin. Stop all kinds of things that hurt the heart of God. Maliwanag ba tayo? Amen. Ibababaw ko pa. Isa lang ang minsay ngayong umaga. Magpakabait ka na. Amen. Sabi mo sa katabi mo, maging mabait ka na. Masama tingin sa'yo, di ba? Kasi sinabi mo, maging mabait ka na kasi mukhang hindi mabait yung nagsabi. Okay, pagkasabi mo sa katabi mo, magpakabait na tayo. Minsan din natin naintindihan yung salitang mabait eh. Ang alam natin sa mabait kasi, napi-api. Hindi yun. Yung martyr, yun yung mabait. Hindi mabait yun. Engs-engs yun pag ganun. Nag-gets? Ano mabait? Mabait, straight siya sa lahat ng lakad niya. Papasok siya sa trabaho, 8 hours. Amen. Hindi siya nag-undertime, tapos kukuha ng 8 hours sa sweldo. Mahina amen ha, mukha may nag-undertime at tapos 8 hours ang kinang sweldo. Nag-gets? 8 to 5. Pag-isabi sa katabi mo, 8 to 5. Umalis ka, 4:45. Marami yan. Quarter paligoy-ligoy. Dati may mga member ako sa dati kong church. Nagkatrabaho sa City Hall. Palagi nagreklamo sa akin yung isang pastor doon. Di nila alam, may mata kami doon. Pastor, member mo. Huh? Pastor,
Kitang-kita ko, 5 beses na yan. Umaalis 4:30. Anong oras ang uwi? 5. 4:30. Kung masaklap doon, sinasabi pa sa akin, Pastor, yung member mo, hindi ko rin masakal. Bakit? Mas malaki sa atin eh. Malaking mama, kulang ang utak. Amen. Pagkatapos sa katabi mo, let's stop it. Let's stop it. This is the calling of God for all of us today. Amen. I pray! Walang lalabas sa lugar na ito na hindi makaranas ng kabanalan ng Diyos at hindi makita ang kanyang karumihan. Amen. Because again, the moment makita mo may tumikas sa katawan, makita mo na mayroon dapat linisin, maliban na makita mo ang karumihan, hindi ka maglilinis. Amen. Amen? Amen. Tuloy! Tuloy. God's action. Kayo naman, oh. Pastor, mahirap na yung message mo. Ang hirap maging banal. Huwag ka mag-alala. May gagawin ng Diyos. Amen. Amen. Sabi ko, may gagawin ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos? Una, ayan, oh. God is helping us to secure His blessings in our lives. Tumutulong siya. Anong tulong niya? Philippians 13, basa, 1, 2, read. For it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Okay, sinong gagawa, Claire? God. Anong problema mo? Kaya sa atin hindi problema holiness. Amen. Gets mo? Bibi? Amen. Hindi problema sa atin ang holiness. Amen. Bakit? It is God who will going to work. To what? It is God who will work in you to will and to act. Pati yung pagnasa na maging banal, pati pagkilos na maging banal, Diyos ang gagawa para sa atin. Kaya bakit? In order for us to fulfill His good purpose. Pag klaro yung pangaral, kita mo rin eh. Hindi palang mahirap eh. Yung iba, hindi kasi inaaral yan, kaya ang ginagawa, hirap yan, walang banal, mali ang pangaral mo, Pastor, mali. Eh, mali si Lord. Kasi ang sabi ng Lord, I have called you to be pure, not to be pure, but to live a holy life. Pag nireject mo tong holiness, hindi ang nireject mo si Wilson, ang nireject mo ako. Amen. Pero, may action akong gagawin. Mangyayari ang holiness. Bakit? Gusto ka kitang i-bless eh. Amen. Paano yun? Ako gagawa, hindi mo problema. Bakit? Hindi ka naman talaga kailanman maging holy. Amen. Ulitin ko, kailanman di ka maging holy. Maliban na tutulungan ka ng Diyos. Bakit? Sa iyo imposible, sa Diyos walang imposible. Amen! Ano mangyayari? Ang banal ng buhay mo, ano na mangyayari, Ivy? Isang kibot mo pala. Andiyan na agad si Lord. Yes? That's right. Naglalakad ka pa lang sa dilim. Walang makakagalaw sa iyo. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen. Dadaan ka sa matinding pagsubok, peaceful ka. Bakit? Kasama mo ang Diyos. Amen. Nag-aapoy na yung problema mo, hindi ka nasusunog. Bakit? Nakasama mo ang Diyos. Hallelujah. Ito ang purpose kung bakit. Hindi ho imposible ang holiness. Bakit? Ang Diyos ang magtatrabaho. Amen. Ano lang ang kailangan mong gawin? Maniwala, sumunod, yun lang. Amen. Mahirap ba yun? May bayad ba ang pagsunod? O wala naman pala eh. Ano lang ang problema? Masaya ka kasi sa ginagawa mong kasalanan. Ayaw mo mapitawan. Bakit? Kasi pag binitawan ko, baka maapektuhan ang pamumuhay ko. Ang kasalanan, pag umepekto yan, malupit yan, pababa. Pero pag ang Diyos umepekto yung kanyang presensya sa buhay mo, pataas ka. Amen. Paliwanag? Amen. May action ng Diyos. Ano ba? Ayan pabasa. 1 to read. I can do all things through Christ which strengthens me. Kita mo? Bibigyan ka niya ng lakas para ano? Magagawa mo ngayon. Ang lahat ng bagay. Pati holiness, magagawa mo. Pati righteousness, magagawa mo. Pati miracle, magagawa mo. Pati pagpapagaling na may sakit, magagawa mo. Hindi mo yun lahat. It is Christ who will strengthen you. Ngayon, sabihin niyo sa akin, di natin magagawa to. Ibig lang sabihin nito, dahil magagawa na natin, siguradong ng pagpapalak natin. Amen. Secured na. Amen. Klaro ba ito mga kapatid? Amen. Huwag kang matakot. Ikaw naman.
Yung iba kasi, pag nagpipreach ako ng ganito, natatakot agad, kinukontra agad. Hindi na kami umaabot sa action eh. Hindi na kami umaabot sa action, umaayaw, tumatalikod na. Sabi ko, di ikaw. Sabi ko, kung narinig mo yung action, babalik ka. Amen. Amen. Wala eh. Ay, sabi, holiness, mali ang pangangaral mo. Walang holy. Totoo, walang holy. Pero, pwede maging holy. Amen. Ang sabi naman sa English, sa Tagalog, sa Hebrews 12:14, magpakabanal kayo. Hindi naman sabing mga banal kayo. Magpaka. Ibig sabihin, it's a process. But again, ganito yan. Halimbawa, teacher ni August si Dandy. Hindi ni August pwedeng lampasan si Dandy. Pero si August pwede rin maging teacher katulad ni Dandy. Tama? Same thing with God. God is holy. God is God. God is holy. Pero habang nag-aaral tayo kay God, habang sumusunod tayo kay God, nagugulat tayo isang araw pag-appear ni God, pag-appear ni Jesus, kamukha niya tayo. Eh, bakit? Hindi tayo Diyos, tayo ay kamukha ng Diyos. Amen. Linaw. Lalo? Linawin ko ang teaching. Kasi merong iba nagtuturo. Ganito ang turo, sumasablay. Bakit? Ano sinasabi? Kayo ay mga Diyos. Eh, mali naman yan. Kasi kayo'y nilikha sa wangis ng Diyos. Hindi, isa lang ang Diyos. Amen. Pagka sabi sa katabi mo, isa lang ang Diyos. Pero yung mga sumusunod sa Diyos, dapat kamukha ng Diyos. Klaro? Klaro na? Basahin natin with conviction malakas. Yung marinig ng mga kapitbahay. Okay, 1, 2, 3. I can do all things through Christ which strengthens me. Okay? Bakit? Dati magagawa mo ng lahat ng bagay. Bakit? Bibigyan ka ni Kristo ng lakas. Amen. Hallelujah! Can we shout, praise the Lord! Ngayon, ano kaya na mahirap? Kaya pag sinasabi natin, ibibless kami ng Diyos at kami ay mananagana. Bakit? Ang buhay ko hanggang 80 lang. Ilan na lang, kunti na lang, mananagana. Amen. At magkagawa namin ito dahil kay Kristo. Amen. Eh wala. Yan, tiis na lang tayo. Ilan na lang? At 20 years na lang, matay ka na. Okay, hintay na lang natin yan. Okay na. Sakit ako, hubag na nga akong pa. Okay lang yan. May hubag kilikili. Okay lang yan. Tiisin na lang natin lang. Matay naman tayo. Ilan na lang? 10 years. Sige pa, hubag ang imong tuhod. Sige pa rin. Basta. Matay rin naman lahat. Di ba maganda naman yung mamatay ka na wala kang tama? Amen. Yung bang pag ilagay ka sa kabaw, kinis na mukha mo? Amen. Amen! Amen. Yung bang pag tinignan ka, parang tulog lang? Andiyan ka. Amen. Hindi yung pag namatay ka, mamasilyahan ka talaga eh. Ang lalim eh. Para umumbok lang eh. Andiyan ba kayo? Amen. Pakisabi sa katabi mo, tumanda kang gwapo. Kung lalaki, tumanda kang maganda. Okay? Di ba masarap yung tumatanda kang maganda? Amen. Hindi tumanda kang pumapangit na sa problema mo. Ayun eh. Amen. Rasa na sabi, Pastor, magtina ka na. Bakit marami ng puti? Hindi nyo ba alam, sabi sa Bible, yung pagkakaroon ng gray hair is a sign of accumulated wisdom. Amen. Ha? Palusot ba? Palusot ba? Di ba? Huwag na tayo. Ayaw mo na yan. Mas importante, ang mukha mo makinis. Amen. Amen. Di ba? Why? It is God who will give us strength. Amen. It is God who will give us strength to do all things. Kaya hindi problema sa atin ang holiness. Amen. Kailangan lang clear ang pagkapaliwanag. Amen. Ano pa? Ano ba? Ano gagawin ng Diyos? Eto. Basa. 1, 2, read. May God Himself, the God of peace, sanctify you true and true. May your Holy Spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you faithful and will you true. Guys, okay? Tingnan nyo ha. Bakit kailangan ng pastor? Binasa nyo kanina. Ang ganda-ganda kayo magbasa. I-explain ko.
May God Himself. Sino? Diyos mismo. Amen. Anong gagawin ng Diyos mismo? Sanctify you through and through. Amen. Anong ibig sabihin yan? Doon kayo nakapokus sa sanctify. Yung through and through. Halimbawa, pagka-sanctify kay August, hindi pa pulido, ito pa uli. Hindi pa pulido, ito pa uli. Hindi pa pulido. Ang ibig sabihin yan, hindi ka niya titigilan hanggat hindi ka holy. Tatrabahuin ka! Tatrabahuin ka niya palagi! Through and through! Aro? At wala kang magagawa. Ang gagawin mo lang, Lord, trabahuin mo ako. That's right. Yun lang gagawin mo. At ang gagawin ng Diyos, He will sanctify you through and through. Bakit? Alam ng Diyos pumapalagpas sila man. Opo. Pero dahil pinagtrabaho mo ako mismo. Ako mismo gagawa. Lilinisin kita palagi. Amen. Through and through. Until one day, you will look like me. Amen! Now, ano ang lilinisin ng Diyos? May your whole spirit, kulang ng I. May your whole spirit, soul, and body. Anong isasanctify ng Diyos sa'yo? Spirito mo. Bakit? Kasi pa yung spirito mo malinis, mabilis siya makakonect. Yung soul mo, mind, will, and emotion, isasanctify niya rin yan. Bakit? Sa gabal yan, sa gagawin ng Espiritu. At pag sanctify ang Spirit, sanctify ang mind, will, and emotion, yung soul, automatic, sanctify ang body. At ano gagawin niya? He will keep it blameless. Hanggang kailan? Hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesucristo! Naalala niyo kaninang mensahe? Those who have this hope must purify themselves until He comes. Amen. Akala mo ikaw ang gagawa noon? Si Lord ang gagawa. Nilinisin ka niya palagi para Para ikaw ay ma-kept blameless hanggang sa pagdating ni Kristo. Ang tanong, totoo ba yan, Pastor? The one who calls you is faithful and He will do it. Wala nga pala na yan para sa Diyos. Gagawin ng Diyos ang sinasabi niya. Ang sabi ko, gagawin ng Diyos ang sinasabi niya. Dahil gusto niya i-bless ka. Gusto niya i-bless ako. Gagawin ng Diyos ang sinasabi niya. Nakita mo dati, pag kompleto yung pangangaral, hindi ka atras sa holiness. Ngayon, mamahalin mo ang holiness. Amen. Bakit? Kasi may action ng Diyos na gagawin. Amen. Alam mo na nabasa ko to, may God Himself, tapos na kagad sa akin, sold out ako, Lord, holiness is possible. Amen. At anong gagawin niya, Evan? Ikikip kanyang blameless until the coming of the Lord. So anong ibig sabihin, Phoebe? Hanggat hindi pa dumating si Lord, magsasawa ka sa biyaya, pagpapala, spiritual, emosyonal, physical, maging pinansyal, ibibigay niya lahat. Amen? Amen? Diba, napagkana natin ang karang Sunday, pag-blessed ka financially, ang sarap. Alam nyo, kung lahat tayo, mayroon taga 10,000 sa bulsa natin ngayon, kahit di tayo uwi. Yung iba sa inyo, nag-iisip pa, pagkatapos, Pastor, bilisan mo message kasi may kausapin pa ako sa market, 2,000 din yun. Pero pagka ikaw ay kargado, di ba, Brother Nilo, pag kargado, sige, Pastor, kahit mamaya alas 8 pa tayo, magpa-order ka nga doon ng Sabi, magkagawan pa tayo yan eh. Sabi ni Dante, ako na, di sabi ni Stellara, di ako na, Dante. Ako na, wag na nga. Amen. Sabi ni Phoebe, huwag naman ganun. Para naman kayo. Hindi lahat ngayon. Kung ngayon, wala tayong pagkain, wala. Tara. Nandiyan kayo? Yung pag hindi mo problema, yung blessing, bakit? Kasi automatic na lang yan. Bumabagsak na lang sa iyo eh. Bakit? Kasi God will keep you blameless. Pag blameless ang walk mo, blameless ang buhay mo, wala kang choice. You are securing the blessings of God. Amen. Maliwanag na ito? Is holiness possible? Yes. Very much possible. Yes. Okay, palapakan natin ito doon.
lang ngayong umaga, pagbigyan nyo na si Pastor, basahin nyo lang yung mababa, yung kulay dilaw hanggang sa duet. Okay? Malakas. 1, 2, read. The one who calls you is faithful, and He will do it. Okay? Okay? Faithful ang tumawag sa atin. Gagawin niya talaga to. Para ano? Para yung blessing tuloy-tuloy. Sabi ko tuloy-tuloy, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Hanggang sa huling, ang sarap siguro ng Claire, di ba? Hanggang sa huling hininga mo, binibless ka pa rin. Amen. Mas sobrang blessing ka ba mo? 1 million? Hallelujah. Pagkabitan mo ng kuryente, kasi kukursunadahin yan. Alam niya, sarap eh. Nag-gets yung mga pinagkasabi ko? Amen. Sarap ganito eh. Yung mga may kakausapin ng kliyente, di pa kayo nagsimula mag-usap, approve na. Nakita pa lang yung mukha mo talagang, Diyos ang nakikita ko sa kausap ko. Hindi ako lulukuhin ito. Nandiyan kayo? Amen. Hindi, pagtingin pa lang sa mukha mo, mukhang magsalbagado ito. Na medyo may kalahati, may bigote pa, pakito to. Alam niyo yung holiness, pag nasanay nakita ang mukha mo, full of holiness, gumagaan ang puso ng tao sa iyo. Amen. Pero alam mo, pag may tinatago ka, ang mukha mo mismo nagre-reflect din na may tinatago. Kaya pag nakita ka ng tao, medyo nagdadalawang isip na siya eh. Amen. Ikaw ba yung ka-text ko? Well, tika. Kasi bakas sa mukha mo yung pagtatago mo. Pero mag-expose ka sa holiness, ano nangyari? Wala kang tinatago. Kahit pag nakita ka pa lang, madalas po yan. May nangyari sa akin ganyan. Nawala yung wallet ng chewing ko. Ewan ko, bakit? Nahalaglag yata sa jeep. May mga calling card doon. Eh, buti nandun yung number ko. Tinawagan. Tapos sabi niya, may mga papeles dito kasi nagka-abroad yun. Pero may 10,000 na pera. Ang sabi sa akin, wala na po yung pera. Yan naman palagi nangyayari, di ba? Pag nawala ang wallet, nawala ang pera. Yan po ay batas na. Okay? Nawawala ang wallet, automatic ang pera nawawala. At ano ang sabi niya, pero yung mga requirements po ibabalik. Saan tayo magkikita? Doon tayo magkikita po sa LRT sa Pasay. Punta ako ngayon. Anong suot niyo po? Describe ko, okay, white na may stripes na pula. Okay? Ikaw, sige ho, tingnan ko na lang kayo. Ikaw mo, ano talaga siya eh? Ganun talaga eh. Sige, ikaw, anong suot mo? Hindi ho, basta hahanapin ko kayo. Tayo akong sa LRT. May lumapit sa akin. Kayo po ba yung ano na wallet? Sige, oo. Ikaw pala yung nakapulot. Wala talaga yung pera. Wala na po. Nung makita ko, wala talaga. Malapit na may sa batas ito. Okay na pag nawala ang wallet, automatic wala ang pera. Tincheck ko yung mga ano. Pinakita niya, sabi niya, mukha po kayong mabait. Oo. Di ba? Yung mga sarap pag narinig mo yan, mukha naman po kayong mabait. Sabi ko, chewing ko yan, nawala na yun. Pinakita ko yung ID ko, ito, Rama din naman. Okay. Kasi ko, mukha kayong mabait. Kayo kaya? Nasabihan na ba kayo? Na pag nakita ka, ang gaan po ng loob ko sa inyo. Bakit mukha kayong anghel? Diba? Yung iba naman mukha kayong anghel na nahulog sa langit. Okay? Okay? This is very important. Alam nyo, you gain the favor. Amen. Wherever you go, you gain the favor. Amen. Kahit sa trabaho, makikita mo. Alam mo, yung kanilang mga nakukuha na sobra, sa'yo ibibigay. Sabi ko, ba't ako binibigyan? Meron na ako. Ano sabi sa akin? Bigay mo sa mga member mo. O, kita mo, pati member mo, naaalala. Ayun na! Di nyo lang alam, ano nagagawa ng purity, ng holiness. Bukod sa pag-secure ng blessings ng God, nasisecure mo pati blessings ng next generation. Amen. As we end, purity is one of God's attribute. Attribute ng Diyos yan. He expects His people to live like Him. Klaro? Klaro? Hindi ako papayag yung mga anak ko barumbado kasi hindi ako barumbado. Amen.
Maliwanag. Amen. Hindi pwede yung anak ko nang bubugbog dyan sa ano. Ako unang gugulpi sa kanya kasi hindi ko ginagawa yan. Amen. Ganon din ang Diyos. Hindi pwedeng pure ang tatay, impure yung anak. Amen. Amen. Attribute ni God yan eh. Gusto ko nilo, pure ka rin katulad ko. Yan ang sabi ng Diyos. Amen. Kasi pag pure kang katulad niya, automatic, anong dumadaloy sa tatay, dadaloy sa anak. Amen. Klaro. Amen. Purity is God's instruction to His people. Bakit may instruction? To protect them, to guide them, and to preserve them. Amen. What else? Purity gets the approval of God's commendation. You shall see God. What else? Purity, it is God's recommendation that everyone should follow. Amen. Hindi ito utos ng Diyos, hindi ito utos ni pastor, hindi utos ng sinumang preacher, utos ng Diyos. Amen. At hindi para sa Kanya, para sa atin. Amen. Purity meets God's expectation. Amen. Ini-expect ng Diyos maging pure ka. Amen. At ibigay natin, ang Diyos na nag-expect. Pag yung boss mo nga nag-expect sa'yo, i-deliver mo tong report na to, magawa mo to, ginagawa mo. Amen. Pag sinasabi ng customer mo, tapusin mo yung August bukas, tinatapos mo. Opo. Bakit pag ang Diyos nag-expect din natin bibigay? Amen. Can we give God's expectation? Can we meet God's expectation today? Amen. Let's meet His expectation. Amen. Gusto niya talaga. Bakit? Ha! Hindi ang Diyos maramot. Atap na siyang i-bless ka. Ang problema lang, hindi ka pa ready. Yung purity mo, may problema, may tama. Amen. Are you there? Amen. Pero pag if you're willing to submit and willing to surrender to God today, and you're willing to walk in purity and holiness, I'm telling you, He will bless you at all times. Ano po? It is God's pleasure to act on our behalf for us to do His will. Amen. The one who calls you is faithful, and He will do it. Hallelujah! Purity is one way of securing God's blessings in our lives on earth. Amen. Let us check ourselves today. Are we pure with our relationship with God and people? Tanungin natin, pure ba ang relationship mo na Lord? Pure ba ang relationship mo sa tao? Are we pure in our motives? Kumusta motibo mo? Sa lahat ba ng ginagawa mo, yung motibo mo ba pure? Kasi hindi natin pwedeng dayain ang sarili natin. Minsan Kristiyano talaga tayo, pero meron tayong impure motives. Opo. Oh. Oh, come on. Amen. Nag-gets ba natin to? Amen. Huwag na tayo magpaka-plastic. Minsan Kristiyano tayo, pero meron tayong impure motives. But as we hear the Word of God today, let us make our motives pure. Amen. Is purity our lifestyle? Kung hindi pa, this is the right time to start. Amen. Tumayo po tayong lahat. Sige, palapakan natin ang Diyos. Hallelujah. Can we bow down our heads? Just close our eyes. Pagbulay-bulayan natin ang mensahe ng Diyos ngayong umaga. Hindi ang Diyos maramot. Matindi ang silakbo ng kanyang puso na i-bless tayo. But first, we must comply to His requirements. Lahat naman may requirements. Lahat ng mga pamamaraan sa lupa, pattern lang yan sa pamamaraan ng Diyos. Bago ka makaka-avail ng iyong benefits, maraming requirements na kailangan. Same thing with God. You want to secure His blessings? May requirements siya. Purity. Holiness. Sa unang tingin, bilang tao, mahirap. Pero napag-aralan natin. Pag umaksyon ng Diyos, madali. It is God who works in you to will and to act, to do according to His purpose. Layunin ng Diyos maging banal ka. Bakit? Kasi pag banal ka, madali ka niyang mapagpala. I can do all things through Christ
who strengthens me. Siya ang magbibigay ng lakas para magawa mo lahat ng bagay. May God Himself sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Bakit gusto ng Diyos gawin? Kasi gusto niya nang i-bless ka. I pray sa maiksing panahong ipinahiram sa atin ng Diyos sa mundong ito, maranasan nawa natin ang maximum blessings na gusto niyang ibigay sa atin. I don't want you to receive just the minimum, but I want you to receive the maximum. Bakit? Ito ang gusto ng Diyos. But first, we must be pure in our hearts, our minds. We must be pure in our motives. Ang mga motibo dapat malinis. Ang mga lumalabas sa bibig dapat malinis. Ang isip dapat malinis. Ang puso dapat malinis. Ang ginagawa dapat malinis. Who shall stand before the mountain of God? Only those who have clean hands and pure heart. Today, you hear the word of God straight. I believe God spoke to your spirit. Yes. God spoke to your heart. God spoke to your mind. And I believe God exposed the sins that was hidden for a long, long time. Just like Isaiah, sabi niya, kawawa ako. Marumi ako. Unless we discover, unless we see the holiness of God, we will never see our sinfulness. But I believe in the name of Jesus today, na-expose na ang mga bagay na inakala natin hindi kasalanan, ay kasalanan pala. Right where you are, repent. Magsisi tayo. Pastor, matagal na yung kasalanan na yun. Kahit matagal. Alam nyo, kahit gano'ng katagal, kahit taon-taon na, dekada na yung lumipas, pag hindi yung pinagsisihan, yun ang magiging multo sa buhay mo. Isipin mo, may pinapaisip, may kinakausap si Lord dito. Dekada na yun, Pastor, matagal na yun. Pinapaisip sa iyo na Lord, pagsisihan mo, ano ba naman yung magsisi ka? Sabi ng Bible, if we confess our sins to Him, He is faithful, He is just to forgive us and to cleanse us from all sins. Ibig na Diyos, malinis tayo. Kasi pag malinis tayo, we are ready to be blessed by Him. If you are willing to be blessed and ready to be blessed by Him, purify yourself. I will purify myself. Crucify the passion and the desires of the flesh. Pagbigyan na natin ng Diyos. Matagal na itong gusto ng Diyos gawin. Ngayon na ang takdang araw at panahon para magawa na ng Diyos ang gusto niyang gawin sa buhay mo. As you pray to God, lift up your hands as a sign of surrender. Come on, begin to pray. Lord, forgive me. Humingi tayo ng tawad. Pagsisihan natin lahat ng impurities, lahat ng sins, lahat ng pangit na isip, lahat ng pangit na ugali. Magmahal tayo ng kapwa. Magmahal tayo sa Diyos. Lalo kung gusto nyo talaga mahalin ng Panginoon, willing kayong sundin itong pangangaral ng Diyos ngayong umaga. Willing ka mag-sacrifice just to gain purity. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. If you want to cry, just cry out to God. You are free to do so. Kung nararamdaman mo sa ginagawa mo, nasaktan mo ang Panginoon, iiyak natin sa Diyos yan.
Humingi tayo ng tunay na pagsisisi, pagpapatawad. Amen, Lord. Hindi ang Diyos maramot magpatawad. God is in the business. He's in the business of blessing His people today. That is why the message is very sharp. That it cuts our hearts.